bread, pero wala kang mababasang wine. Red wine. Okay. Exam to, parang exam. Kasi ganito kami sa church eh. Nasaan yung pula? Meron bang pula dito? Tanungin ko naman si Meron. Brother Mick. Mick, tanungin kita. Sa verse 8, may makikita ka bang pula dyan? Sa verse 8, Verse fire. Meron. Fire? May kinatay yun. Wala. Meron daw, meron. Ano ba ang Apoy. sabi? At kanila kakainin ang laman sa gabing yaon. May laman yung kaya kainin eh. Meron yung Pula, laman. Pastor, Hmm? ang kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon. Bless. Tama. natay. Ano ba yung flesh na yun? Kinatay na tupa. Oo. Asan yung, Laman yun. asan yung red wine doon? Laman, red. Red kasi laman yun eh. Nasaan? Saan nilagay? Ano no? Sa ano? Asan na yung red? Asan na yung red? Nasaan? Asan yung red? Malapit na si Vic eh. Nasaan? Verse 7? Nasa laman. Ano yung sabi sa verse 7? Ayun, nakuha ni Maybelline. Sabi rin ni Vic eh. Nasaan yung laman? Nasa dugo. Pero nakuha mo yung verse. Hindi ko naman nabasa Kung yung dugo verse. niyan at ilalagay sila lang ang haligi ng pinto. Ayun. So, kompleto, di ba? Bahay na kanilang kakanin. Tama. Ibig sabihin, ginawa nila. Ito, may Yung ibig sabihin, palatandaan na may pula kasi kinatay yung kordero. Tama, di ba? Nandun. Pero pagdating sa binasa natin Luke 22, Meron. tama, di ba? Nandun. Pero pagdating sa binasa natin Luke 22, meron ng alak. Nasaan yun? Nasaan yung kordero kakatayin? Siya mismo yun. Tama? Sa Luke 22, dinampot ni Kristo ang tinapay at pinagpiraso at binigay niya. At ganoon din sa alak, sabi, sa 2:22, ang sabi ni Kristo, ito ang dugo ng aking tipan. Sinabi ng kina niya. So, ito ang dugo ng aking tipan, tipo rin doon sa Old Testament. Nang kinatay ang kordero, nilagay yung dugo doon sa doorpost. Tama, Pastor? Tama ba yun? So, bakit sa panahon ng Exodus, inutos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses na yung bawat pamilya ay kakatay ng isang tupa at ang dugo niyan ipapahid sa Hamba. hamba. Bakit? Sister Bibilin, bakit kailangan ilagay yung dugo sa hamba? Kasi ano sabi ng Diyos? Darating yung anghel. Tanda po yun ang tanda. Token. Token. Tama. Ano ang token? English. Report na may kin. Token. Tama. Panahon po ni Tanda. Moises. Nadadating yung anghel, titignan ng anghel yung kung may tanda. Kapag nakita niyang may dugo, anong sabi? Over. Ano ang ibig sabihin ng Passover? Ano bang ibig sabihin ng Passover? Kinatay na kondero? Ano sabi? Pastor, ano sabi? Passover ay ibig sabihin? Pass. I will pass over Yun, tama! Pag nagpas. Passing over. Yan ang ibig sabihin. Hindi yung Passover, kinatay. Although, nasa sakop din yun, nandoon din yun. Nandun kasi, nandun yung dugo eh. Pero ang ibig sabihin ng Passover, paglagpas. Lalagpas yung anghel. Ngayon, spiritually speaking, ito yung gusto ko sabihin. Pero hindi ko kayo tatakotin. Bakit anong kahalagaan na to? Dahil ang sabi ng Bible, siyasatin natin. Gusto niyo mabasa yun? Unang Korinto, last verse ko to. Unang Korinto 11:24 hanggang 24 hanggang 29 ata yung nagdala natin. 11 verse 24. Unang Korinto 11. Sino ba volunteer na pwede mo masabi? Yung mahaba-haba yung verse, ano? Ano? Verse 24. 29. 11:24 hanggang 29. Verse 24. At nang siya ay lumapagpasalamat at ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Verse 25. At gayon din naman hinawakan ng sarap pagkatapos na makahapon,
na sinasabi, ang sarong ito is yung bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-alaala sa akin. Verse 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Verse 27. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kuya, anong verse na? Verse 28. Tatagpas siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Verse 29. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Hatol. So, ibig sabihin, may sinasabi si Apostol Pablo dito na parang babala. Babala ito sa lahat ng Kristiyano mula sa panahon nila hanggang sa bago dumating si Kristo ng mga kasama sa iglesia ng Panginoon. So, ang tanong dito, una, sabi sa verse 28, pakiulit, Brother Josh. Tatagpas siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. So, yun ang isang una. Siyasatin natin ang ating sarili. So, let's examine ourselves first. Yan. Sabihin, tingnan muna natin ang ating sarili. So, dapat meron tayong preparation. Kasi sabi mo kanina, diba? Pinaghahandaan yan. Okay, sunod, ang sabi sa verse 29, sa verse 29. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Yun. Mahalaga yung pagkilala sa katawan. Ito sa progressive revelation na sinasabi natin, sa hukom, sa progressive ministry, ang katawan tinutukoy ito, of course, si Kristo yun. Ano? Pero, wala na yung katawan ni Kristo ngayon dito sa lupa. Diba? Ang tanong, sino na ngayon ang katawan? Sino ngayon ang katawan ni Kristo? Tayo, church. Okay, paano natin i-apply na sabi ganon, kung hindi natin kinikilala ang katawan? Anong ibig sabihin ni Pablo dyan? Ang ibig sabihin ni Pablo dyan, malasakit yan sa kapatid mo. Malasakit sa bawat isa. Kasi kung katawan tayo ni Kristo, yung pagsiyasat sa katawan ay yung pagtingin ng malasakit sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin yan, kung tayo ay gumagawa nito bilang tinutupad natin ang pag-alala. Sabi ni Kristo, gawin nyo ito bilang pag-alaala sa atin. At sabi niya Apostol Pablo, siyasatin ninyong sarili. Ngayon, meron tayong accountability kung tayo'y nasa iglesia. At lalo na nasa gawain tayo. Ito mahalaga to. Tuwing nasa gawain tayo, babantayan natin ang gawain sa iglesia. Hindi tayo papayag na habang nagagawain, ibang ginagawa ng bawat isa. Let's say, nasa service tayo, may humawak ng cellphone, kasalukuyan na may nagsishare sa harap natin. Diba, word, tinatastas niya. Communion ba yun? Communion yun eh. Bawat nagsasalita dyan, nagpipiraso yan. Communion yan. Ngayon, let's examine ourselves. Ngayon, pag-examine ourselves, diyan, nilalagay ba natin yung sarili natin sa tama? Ano bang tama? May kapatiran. Iba na ang ginagawa. Examine yourself. Dapat mo ba siyang pagmalasakitan? Yes. Diba? Bawa, nakita natin, nagagawain na, nagpapatugtog ng iba yung ginagawa, diba? Hindi siya nakapokus. Why nandun sa loob ng service? So, ito yung ibig sabihin yan. Kasi kung tayo ay nagpa-partake, kumakain, hindi lang ito kumakain tayo ng spiritually, pero hindi tayo nagkakaroon ng concern doon sa bawat isa. Hindi natin sila nilalagay sa tama. Nagkakasala tayo. Yun yung sinisiyasat. Hindi mo kasi sinasiyasat. Kasi ano ba ibig sabihin? Ang ibig sabihin sa puntong ito, kapag tayo nasa fellowship, isang katawan tayo. Pag iisang katawan tayo sa gawain pagsamba, dapat solid tayo. Wala dapat mawawala, hihiwalay. Wala yung lumilipad ang isip. Nawa, may nagte-testimony o may nagpipreach na yung nagde-daydream. Bakit? Ano sabi? Ang tawag namin dyan, tanong bulong. Bro, ano sabi? Tanong mo na ako. Ite-text, itatry. Kasi bakit siya kailangan tanongin? Para makasentro siya. Doon mo malalaman kapag ang meron kang katabi. Lalo na yung mga maliliit. Diba? Minsan yung maliliit dito. Diba?
Tatanungin mo yan sila. Ano sabi ni Pastor? Di ba? Tulog. Tinulog namin tulog. Yung bata. Yung mga bata kasi tulog. O yun, ito isa yan. Yun, direct examine ourselves. So, ibig sabihin, kapag may Sisiyasat. nakatulog na bata, ibig sabihin na pabayaan niya. Hindi dapat. Kasi bakit siya natulog? Walang umintindi sa kanya. Walang ano sa kanya, nagmalasakit. Kasi hindi yan matutulog kung tinatanong mo yun. Ano sabi ng pastor? Ano sabi niya? Ang sabi po ni pastor, yung doon sa verse niya, no? Diba sumasagot siya? Ibig sabihin Ikinukulit mo siya nakapo. doon kay pastor. Lalo na doon sa sinasabi niya. Ibig sabihin, hindi dapat masayang ang pagpunta natin. Hindi dapat masayang ang pagpunta ng bata. Dapat bata pa lang, may natututunan siya. Dapat yan. Sisiyasat. Ang gawain natin, hindi ito traditional. It is a progressive. Para din itong school. Para din itong pag-aaral. Para din tayo mga teacher. Ito kasi spiritual to. So kaya, ginagawa natin ito. Kaya sabi nga nun, kapag ang katawan pinabayaan natin, which is bawat isa sa atin, nagkakasala tayo. Sinasadya natin. Halimbawa, nakita mo na ibang ginagawa niya. Hindi mo siya pinaalalahan. Hindi naman siya ma-offend. Bulong mo lang sa tenga niya. Sis, focus tayo sa kwarto. Diba? Halimbawa, iba lagi namin, hindi mo magagalit di ba? Basta, yung tamang approach. Hindi yung, kanina ka pa dyan Siyempre, iba yun, di ba? Medyo maling saway. Bulungan lang siya malapit sa tenga. Sis, Hindi ka ba ba natuhin ng razor yun? Oo nga, binabato ko. Teacher na ulit siya. yes, libot ang gaya. Naalala tuloy. Alam mo, May nangyayari talaga yan, Pastor. Kahit simbahan, nagbabato ng salita. Inamura Kasi nga ng napuno mga na rin. pare. Nangyayari yan, Pastor. Naging Moises. Lagi nga inamura eh. Oo, nangyayari. Kasi napupuno. Alam mo kung bakit nangyayari sa isang pastor o pare yan? Napupuno siya sa Mga nakikita. training. Kasi kung hindi nga ginawa yun, ganun talaga mangyayari. So mali din ang pare, mali din ang pastor. Pag nakita niya yung kongregasyon, hindi kasi dapat tayo pumapayag ng ganun. Bilang tayo yung tinayo ng Kristiyano. Binabantayan natin ang pulpito. Sabi mo kanina, di ba, Pastor? Pag nakatayo ka dyan, nakikita mo sila. Kita-kita mo eh. So, ibig sabihin, pinapahirap tayo ng Diyos ng mata niya upang ipakita sa atin kung ano yung tama at saka mali. So, kaya kailangan gawin natin. So, ang sinishare ko ngayong gabi, ito parang part, may mga part na upgrade ng ating service. Kasi, pag ginawa natin ito, at tayo'y sumamba sa Diyos, iba na ang level natin. Kasi ang bawat pagsamba natin, yung pagkanta, nakakaluwa natin sa Diyos, di ba? Pero kung ang pagkanta hindi related sa mensahe, medyo mababa. Mayroon link, may angat din sa kaluwa ng Diyos, pero mababaw. Pero ano ang gusto ng Diyos? Kailangan abutin mo yung mas mataas. If you sing, sabi ni Pablo, sing with understanding. Ano yung sabihin nun? Kailangan may revelation ka. Kung kumakanta ka, dapat may pahayag ka sa salita. Ay, intindihan mo, alam mo paano i-apply, ano ang application. Ganun ang pagsamba natin. Hindi pa tayo ng dali. Kahit kukunti tayo. Pero tama ang ginagawa natin, nakakalimutan. Solid. Mas higit yung kaysa doon sa mega church. Kasi ang mega church, hindi naman nila alam to eh. So sa pamantayan ng Diyos, hindi tayo nagmamalaki, hindi tayo nagmamayabang, mas dakila tayo kaysa sa kanila. Akala lang nila, tingin nila kasi ang pamantayan nila, ang dami, mayaman, magandang church, mabango ang church, aircon, mayayaman ng membro, batayan na ng katotohanan kasi sila daw mayaman. Sila daw lang ganun-ganun. Hindi. Ang batayan ng katotohanan ay nasa salita ng Diyos at sa salita ng Diyos na tamang aplikasyon. Nagawa natin. Ay, mapansakit tayo. Doon na ako. Uwipin ka So, dyan. naiintindihan niyo, baka umabot tayo ng mga yan gabi pa. Pero, Yan yung meron ba kayo sinisiyasat. Yan yung sinisiyasat pa. Yun yung sinisiyasat. Sinisiyasat. Kaya, mahalaga yung nagpa-partake tayo. Ang pinaintindi ko sa inyo dito, yung gawain, every fellowship, ito pa yung dadagdag ko ulit. Every fellowship, Sunday, tulong-tulong tayo. Gagawin natin sa Sunday, tutulong sa inyo. Pag may pumasok dito, pumasok sa church, kasi maaga ang gawain dito, di ba? Ayos na lahat, nakaayos na lahat. Pag may pumasok dito, walang kwentuhan. Pag nag-i-start ng gawain. Ang gagawin natin, isa sa isa, pares. Anong gagawin? Bawa,
si Sister Maybelline, meron siyang isang inak po na bata. Nas, Ni Melvin, tulog lang yun. Babante, ano yun, tutulungan nyo. Kasi kaya natutulog. Hindi kasi kaya siya natutulog, hindi siya inaam. Kailangan Meron ang- tatabi na mas matured. Kinukugot lagi, ganun. Talaga siya, Brad, kasi lagi Di, okay lang, ito, excuse yan kung hindi sinadyang patuloy. Kasi may magulang, o sige, halika, dito ka, sasandal lang ganun. Hindi po. Okay lang yun, Kasi excuse bata- yun, kasi may talaga ang tubig na bata. Pero hanggat maaari, sana nga, kasi medyo, sa ganun kasing kalagayan, medyo ano ba siya ni Elsie? Hindi Ano? po, anak po ni Marvin. Anak ni Mervin. So medyo ariin natin na konting kalugihan. Pero lugi pa rin tayo doon eh, kasi dapat lahat dapat active dun sa gawa. Para nakakapag natural naman po namin. Nakatayo po namin sa unahan. Okay, good job. Okay, so pwede natin sabihin excuse no kapag hindi sinasadya. Pero dapat meron pa rin umaampun doon. Ang tawag natin doon ampun. Ganun lagi. Habit na lang po, parang napapabayaan ng Sipoy, Sana yun nasanay. Siyempre Hindi pa. bago yan eh. Bago pa lang. Bago pa lang yan. Pero kasi ganito, falling condition ang tawag doon. Nasa laman niya yung gumagalaw. So kailangan disiplinahin pa yun. Maraming proseso, marami pang ano yung gagawin tayo. Yung approach pa lang. O kung paano gagawin yun. Kailangan talaga. Kasi baguhan pa lang ate. Baguhan pa lang yan. No? Tuturo natin yung mga steps. Sa linggo pag-aaralan natin yan. So, ano yung huli? Meron ako sasabihin. Yung may darating na bisita. Entertain angels. Entertain angels. Ang tawag natin doon, entertain angels. Pag may kapatiran na pumasok dito, di ba kadalasan, ay, nanay, kamusta na? Wala pang po dito. Walang ganun. Pray na po, sige, diretso. Okay, good. Medyo, yung prayer okay pa yan. Pero, ilagay natin sa upgrade. Okay din yung prayer, pero ilagay natin sa upgrade na kapag nagkisa ang kapatiran, reckoning. Ang tawag namin yung reckoning. Kamusta? Basta ka Kasi na. kamusta na yung natin? Kamusta na yung spiritual natin? Nakapag-devotion ka ba? Nakapag-ati ba kayo every night? So pagka, yun ang ano, tapos okay naman din yung prayer. Mas okay na yung prayer kaysa mag-usap. So yung, kung mag-uusap, hindi dapat sa loob. Lalabas doon. Hindi sa loob. So kailangan natin gawin, kailangan natin sana Usap spiritual. Hindi, kung usap naman sila spiritual. Kahit munti lang ang gawain natin, pag ginawa natin yan, nakakalugod sa Diyos yan. Kasi pag pinapahalagahan natin na ang gawain pagsamba, hindi ito ordinary. Ito ay tawag ito sagrado. So yun yung kahalagahan ng pagsamba. Yung huli ko naalala ko na. Yung every night ay every afternoon. Kung nakukumpleto kayo dito, halimbawa, Sunday kasi service, di ba? Paano pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday? Siyempre, hiwa-hiwalay na kayo. Sister may bilhin natin sa school. Nandun ka na sa Boarding house. nasa boarding house. So, naiiwan na lang, pastor, kayo, minister, saka si apat kayo. Pwede nyo pa rin ituloy. Kailangan, kasi ito ay, andito ang gawain. Ibig sabihin, biblical, they were breaking of bread daily. Communion pa rin. Ito yung sinusunod ko. Sorry for extend na konti. Okay lang ba? Bigyan nyo ko ng konti lang. Kasi gusto ko hindi mabitin eh. Sabi sa Acts chapter 2 verse, Pastor Pagpili, okay lang pa to. Sino ba pwede mag-call natin? Acts chapter 2:42. Na, ito yung gusto ko sabihin. Pag may gawain tayo, every Sunday, di ba Sunday, fellowship yun. Pagsamba yun eh. Ibig sabihin, from Monday, kung paano yung ginagawa ng Sister Maylene, na may gawain kayo. Kasi nandito yung gawain. Pabasa. May gawain kayo, meron kayong pabasa. Tuloy-tuloy yan. Kahit ilan lang kayo. Kahit 4 o 2 lang kayo natitira. Kasi dahil nandito ang church, ito papakita ko yung verse. Acts chapter 2, verse 42 na. Anong sabi? Amen. Sa panatiling natibay sa tulong ng mga apostol at nagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Yun. Yan, isang verse, ano? Turo pa lang ng apostol yan. Di ba? Sabi ka pastor, di ba? Ano ba yung, nabanggit ba yung turo dyan? Baka Pag putol-putol. Turo ng mga apostol. Okay, tagdagan natin dyan din sa chapter 9. Verse 46. At araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay.
At nagsisikain sila Spiritual. ng kanilang pagkain ng wala nagkakapatid. Kailan daw ang putol-putol? Araw-araw. So, ibig sabihin, hindi dapat mapuputol, hindi dapat titigil. So, ginagawa na natin yung upgrade, inaayos na natin pag Sunday, na kailangan may pagsamba. Sinimulan natin ang Sunday na pagsamba. Pagdating ng Lunes, hindi titigil. May tuloy-tuloy na breaking. Kasi nandito ang church, nandito ang gawain. Tuloy-tuloy yung breaking. At saka yung breaking may sharing. Hindi lang sharing, pinag-uusapan pa kondisyon ng bawat isa. Kalalagayan ng bawat Kamustahan. family umaatin dito. Kinakamusta natin yan. So, yun yung, ito lang yung mga part na mga parang idinadagdag ko lang sa Reckoning gabi yun, nito. reckoning. Reckoning, napakahalaga yan. So, yung pinapahalaga natin ng gawain pagsamba, most pumasok dito, ibang kapatiran, medyo siyempre, minsan na hindi na nakakamusta agad, di ba? Nauuna May agad yun. problema. O mga problema yun, mga ganyan. Hindi pinag-uusapan agad yan. Yan ay pinag-uusapan during, after ng service. Pag dito ba, pag Sunday, may nagagawa ba yung cell group at all? May cell grouping pa kayo kahit konti. Dati Oh, di ba? May kainan kayo, di ba? Okay. Doon sa kainan ninyo itapat. Pag sa kainan, hindi ito kainan. Tawag dyan sacred meal. Alam niyo na yun, di ba? Mhm. Sacred meal. Okay. Ganun yung ginagawa ko dun. Sacred Pag tayo meal. kumakain, nagsishare tayo. Tama. Hindi pwede pag-usapan dyan. Ibang bagay. Sacred meal. Kamustahin. Tuloy-tuloy pa rin. Reckoning. Gawain pa rin pagsambay. Ang samba kasi hindi lang kumakanta. Samba yun. Hanggang pagtatapos ng gawain ng pagsamba. Hanggat nandito sa loob. Gawain pagsamba yan. Dapat yung may pag-usapan sa pagkain, masarap yung prito chicken. Oo. Kailangan kamas na. Ito, dapat Kasi yung iba may mga Oo, problema. o kaya ang pinag-usapan, Pastor, yung sinare mo kanina, ang ganda na. Kasi yun yung time na pauunawa mo. Kasi hindi lahat makukuha yan eh. Hindi lahat kasi nakukuha yung turo natin. So ito yung time na pwedeng itanong. Na ano? Di ba tinatanong? Pwede rin magtanong, no? Tanong O, ito nga. yung time na pwede mong itanong. Ganyan. Ganyan. Tanong kay So, kaya, i-aware na. Siyempre, hindi naman tayo perfect kung ano pa, di ba? Pero, at least may idea na tayo. I-eliminate natin yung mga ganun. Kasi, pag ginawa natin yan, bubuhos ang pagpapala ng Diyos. Bubuhos ang material, bubuhos ang spiritual. Palalaguin tayo ng Diyos. At yung spiritual natin tataas ang antas. So, pag tumaas yung antas ng ating spiritual, makakapagbigay kaluguran ka sa Diyos. Candidate tayo. Pag dumating. Sino yung nag-report ng from faith to faith? Diba? Ka Diyos, diba? Tingnan mo, bakit sinabing faith to faith? Dalawa, di ba? Hindi sinabing from faith na. From faith to faith. Kasi, sinisiguro mo yung kapahayagan mo ay progressive. Meron kayong pahayag, pero kailangan i-progress natin para tumaas yung antas. Yun ang sinabi, just to be receiving a justification. Alam niyo yung sabihin ng justification? Pagka nagagawa natin kung ano yung tama sa Diyos at nakakapaghatid tayo ng kaluguran sa Kanya, parang hindi ka nagkasala. Totoo yun. Kakalimutan ng Diyos ano mang mali. No? Meron tayong falling condition. Pag hindi na yung sinabi ni Diyos, hindi naging faith to faith, alam nyo ang nangyayari Diyos. Dito sa laman natin, tataas yung falling condition natin. Aangat yung carnalities natin. Ang magiging mangyayari sa atin yung spiritual, nandyan, pero hindi natin prioridad. Kailangan, ano yun, faith to faith. from faith to faith, nagiging priority natin. Progressive din yan, ano? Kaya iakit mo yung pagkilala mo sa Diyos na siya ang prioridad. Pero ang ginagawa ng sanglibutan, Diyos nilalagay sa ilalim. Pangatlo, pangalawa, pangatlo, o pang-apat pa. Yung ibang bagay ang nasa unahan. So hindi tayo from faith to faith. Kaya sinare ko lang to, do this in remembrance of it. So yung na-share ko ngayong gabi ay isang paraan lang ng progressive natin na dapat ginagawa natin sa Diyos. So, hindi ko nahabaan. Baka gabihin tayo ng gusto. So, bukas ulit. Bukas maghanda tayo ng tanong. Kung may tanong kayo, i-entertain natin. Sabihin na ninyo yung mga bagay na ano. Sulat. Sulat ninyo yung mga tanong tapos iisa-isahin natin. Meron din ako isi-share bukas. Marami tayong pwedeng pag-usapan. Okay? Sige, gusto ko na muna.